guys, andito naman po tayo. Magbibigay tayo ng pa-update sa nangyari sa episode ng Walang Hanggang Paalam. At kung bago po kayo sa channel na to, please huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at click the bell para sa susunod nating pa-update. At ito na nga ang nangyari guys, na ito ngang sina Eman at Sam ay nabutan nga ito ni Kaloy doon sa isang bar guys. At ito nga yung sabi nga nito ni Kaloy doon kay Sam na huwag daw isipin nito ni Sam na ini-stalk daw nga siya nito ni Kaloy guys. Hindi daw nga niya alam na andun daw nga nag-date itong sina Eman at itong si Sam. Sabi naman nga ni Sam, hindi daw nga sila nag-date nito ni Eman. At ito naman nga si Kaloy ay nagsiselos nga ito guys dahil sabi nga nito ni Sam sa kanya na uuwi na daw nga siya dahil pagod siya. Ngunit nakita nga ito ni Kaloy doon, itong si Sam. At ito naman nga si Emma na iniwan nga itong dalawa para makapag-usap. At sabi nga nito ni Emma na ayusin daw muna nito ni Sam kung away nila guys. At doon nga ay sinabi nga nito ni Sam doon kay Kaloy na kasi nga daw eto nga daw si Eman ay napaaway daw nga ito guys, kaya daw nga niya sinamahan doon. Sabi naman nga nito ni Kaloy na pagod daw nga siya, nasaling pusa lang daw nga siya doon sa kanilang dalawa nito ni Eman at ni Sam. Sabi naman nga ni Sam na hindi daw nga saling pusa itong si Kaloy dahil magkakaibigan daw nga silang tatlo. At ito guys, sinabi na naman nga nito ni Kaloy yung kanyang totoong nararamdaman doon kay Sam at sinabi niya na hindi daw nga niya atrasan itong si Sam nga guys. At doon nga ay bumalik na nga itong si Eman at nagpatuloy nga sa pag-iinuman nga itong tatlo doon. At ito na din ang nangyari guys, na ito nga ding si Linda ay nalaman na rin niya nga guys na itong si Celine ay sinaktan nga nito ni Anton. At sabi nga nito ni Celine na nalaman na nga daw nito ni Anton na pinagdududahan na daw nga niya yung itong sina Anton. At ito naman nga sabi ni Linda na tumigil na daw nga itong si Celine doon sa kanyang pagdududa doon sa pamilya nito na Anton guys, dahil masakit din daw nga yun para doon kay Anton. Sabi naman nga ni Celine kahit masakit daw nga yun para kay Anton ay hindi daw nga ibig sabihin na sasaktan na lang daw nga siya nito. At nag-agree naman nga itong si Linda na hindi daw dapat sinasaktan ni Anton itong si Celine. At sabi ba nga ni Linda na siya na daw nga ang kakausap doon kay Anton. At ito nga din guys, itong si Anton ay pinagalitan nga ito ni Amelia dahil wag na daw nga sanang pinatulan nito ni Anton itong si Eman. At sabihin naman nga nito ni Anton na hindi daw nga niya hayaan na sisiraan daw nga siya doon ni Eman kay Celine. At ito guys, mas lalong nagalit itong si Amelia dahil si Celine na naman daw nga yung dahilan. At sabi pa nga nito ni Amelia na mas nagmukhang guilty daw nga sila sa ginawa nito ni Anton doon kay Eman. At sabi nga nito ni Anton na kung wala daw ngang silbi itong si Celine sa kanilang pamilya, ay wala din daw nga siyang silbi sa kanilang pamilya. At tumating nga itong si Araceli nga guys, at sinabi nga nito ni Araceli tumingil na daw nga itong dalawa. Sinabi nga nito ni Araceli na yun daw nga yung gusto ni Emma, na magkasira-sira daw nga silang pamilya daw nga guys, at huwag daw nga nilang hayaan yun. At sabi pa nga nito ni Araceli na kahit ganun daw nga yung paghihinala nito ni na Eman sa kanila, ay ang importante na hindi daw nga mapapatunayan daw nga nito ni na Eman yung kanilang hinala daw nga guys. At ang importante din daw guys na eto daw ngang pamilya nito ni na Araceli ay hindi daw nga magkakasiraan ng dahil din daw doon. At umalis na nga din itong si Araceli at iniwan nga itong si Anton at itong si Amelia. At ito nga din guys, itong si Clarissa ay andun nga, nagiinom nga ito guys, at kakarating lang nga nito ni General Leo. At galit nga itong si Clarissa guys, at sinabi nga niya doon kay General Leo na akala daw nga niya na hindi pa daw nga dumating itong si General Leo at saan na naman daw nga ito galing at bakit pinauwi daw nga nito ni General Leo itong si Mang Nick. At doon ay nagdududa nga itong si Clarissa guys na baka inulit na naman daw nga nito ni General Leo yung kanyang ginagawa, na yun nga ay may ibang babae daw nga itong si General Leo dahil hindi daw nga niya pinasama itong si Mang Nick sa lakad nito. At naibalik na naman daw nga yung dating ginagawa nito ni General Leo na umagahin daw nga ito sa pag-uwi guys. At sabi naman nga nito ni General Leo na napag-usapan na daw nga nila nito ni Clarissa yung bagay na yun. At sabi niya na hindi na daw nga
niya magagawa yung bagay na yun kay Clarissa guys. At sabi naman nga nito ni Clarissa guys na mas mabuti pa daw nga na mamatay na daw nga siya. Ngunit sabi nga nito ni General Leo na hindi na daw nga niya gagawin na saktan pa nga niya itong kanyang asawa. At kalaunan nga guys ay naging okay na nga din itong si Clarissa at itong si General Leo. Nagsorry nga itong si Clarissa doon kay General Leo guys. At ang buong akala kasi ni Clarissa na may ibang babae na naman nga itong si General Leo dahil hindi daw nga siya sapat doon sa kanyang asawa dahil hindi na daw nga niya mabibigyan ng anak itong si General Leo nga guys. Ngunit hindi niya alam na itong si General Leo ay silang doon sa pagprotekta kina Amelia nga guys doon sa negosyo nito. Guys, eto nga si Araceli ay kinausap niya nga itong si Amelia at sinabi niya na wag na daw ngang sinisisi itong si Anton sa mga nangyari guys at sana daw ay pagkakatiwalaan daw nga nila itong si Anton dahil kung wala daw nga itong si Anton ay wala daw nga sila sa lugar ngayon kung nasaan daw nga sila guys. At naman nga si Amelia ay sinabi niya doon sa kanyang ina na try daw nga niyang kausapin etong si Anton nga guys. At sabi pa nga nito ni Amelia na isa lang daw yung pinagkakatiwalaan daw nga niyang tao sa ngayon. At yung ibig sabihin niya nga guys ay etong si General Leo dahil wala daw ngang palpak etong si General Leo. Lagi daw nga silang pinaprotektahan nito. At sabi nga nito ni Araceli na paano daw nga yung asawa nito ni General Leo, dapat din daw malaman nito ni Clarissa kung ano yung ginagawa daw nga nito ni General Leo guys. Ngunit sabi nga nito ni Amelia na hindi daw nga nila sabihin doon kay Clarissa dahil hindi daw nga nila alam kung paano i-handle nito ni Clarissa kung malaman ang totoo nga guys. At sabi nga nito ni Araceli na kung hindi daw nga nila sasabihin ay baka daw sa iba pa daw malaman nito ni Clarissa daw nga guys. At paano daw kung mabisto daw nga ni Clarissa itong si General Leo. Sabi naman nga nito ni Amelia na siguro naman daw ay ma-handle daw nga nito ni General Leo yung asawa niya dahil na-handle daw nga nito ni General Leo yung mas matindi pa daw mga problema yung asawa pa kaya daw nga nito. Hayun. Ito naman nga si Eman, Sam at si Kaloy ay andun pa rin nagiinuman ito guys. Ngunit itong si Sam ay nagpaalam para magbabanyo lang daw nga siya guys. At samahan sana siya neto ni Kaloy ngunit hindi nga pumayag itong si Sam. At doon na nga ay nagkausap na rin nga itong si Eman at itong si Kaloy doon guys. At natanong nga nito ni Kaloy kung gusta naman daw nga yung diskarte doon kay Sam. Sabi naman nga nito ni Eman na ang dami daw nga sablay nito ni Kaloy dahil ayaw daw nga nito ni Sam na kinukulit daw nga siya nito guys. At sabi naman nga nito ni Kaloy na ano daw nga ang gawin nito ni Kaloy na magpapahabol daw nga siya kagaya nito ni Eman. Sabi naman nga ni Eman na hindi daw nga siya nagpapahabol doon kay Sam. Hindi lang daw nga niya masusuklian yung pagmamahal nito ni Sam sa kanya guys. At nasabi nga nito ni Kaloy na ang ponggi daw talaga nito ni Eman guys. Sabi naman nga nito ni Kaloy na sana daw bigyan daw nga siya ng pagkakataon nito ni Sam at marirealize daw nga nito ni Sam nga guys na karapat dapat daw nga siya para doon kay Sam guys. At eto naman nga si Eman ay sinabi niya na iiwan daw nga niya itong sina Kaloy doon at Sam para makapag-usap ng maayos guys. At binigyan nga niya ng pambayad itong si Kaloy doon sa kanilang mga iniinom guys. At doon nga ay umalis itong si Eman guys at pumasok siya sa loob at doon ay nakita niya nga itong si Franco guys. At ito guys binugbog agad nito ni Eman itong si Franco at tinatanong niya kung nasaan itong si Robbie. At doon guys ay eto may baril nga itong si Franco at tinutukan niya nga ng baril itong si Eman guys. At buti na lang ay dumating nga itong si Sam at andun din nga itong si Kaloy. At doon nga guys ay nahuli na nga nito ni Sam at ni Eman etong si Franco. At ito na din ang nangyari guys na etong si Arnold ay nabutan nga ito ni na Araceli doon at Amelia nga guys sa pagkainan. At itong si Arnold at papaalis na nga ito guys at may suot na nga itong NIA uniform nga guys. At natanong nito ni Araceli kung ano yung gagawin nito ni Arnold. At sabi naman nga nito ni Arnold na first day daw na nga niya sa training niya sa NIA guys. Ngunit sabi nga nito ni Araceli na magpunta daw nga ito sa kwarto at magpalit daw nga ito guys. Ngunit nagalit itong si Arnold. Sabi niya na daw nga siya bata para
pagbawalan kung ano ang gusto niya nga guys. At sabi naman nga nito ni Araceli na kaya nga hindi na siya bata, kaya maintindihan daw nga nito ni Arnold yung kung ano yung gusto nila guys. At eto naman ngang si Arnold ay sabi niya na wag na daw nga siyang pakialaman kung ano yung gusto niya sa buhay niya nga guys. At binaman nga ni Amelia na wala daw nga siyang pake kung ano yung gusto nito ni Arnold sa kanyang buhay, basta kung ayaw daw nga nito ni Arnold doon sa hospital ay maghanap daw nga ito ng ibang trabaho. Hindi daw nga doon sa NAE dahil mapapahamak lang daw nga itong si Arnold. Sabi naman nga nito ni Arnold nga guys na bakit hindi na lang daw nga siya pagkakatiwalaan nito ni na Amelia at nung kanyang ina na guys. At sinabi nga niya doon sa kanyang ate Amelia na kung masaya daw nga itong si Amelia doon sa kanyang pagiging doktor ay masaya daw nga itong si Arnold. At sabi pa niya na gagawin niya kung ano ang gusto niya nga guys, at balang araw ay mapapatunayan niya nga na maging proud daw din yung kanyang pamilya sa kanya nga guys. Ayun. At ito naman nga si Sam nga guys ay in-report na kung ano yung update tungkol sa kaso ni Robbie guys. Doon kay Colonel Manzano at kay Major Dante guys, at andun din nga itong si Marcelo. At natanong nga nito ni Colonel Gabo kung ano nang nangyari doon sa lalaki na pinapahanap nga nila guys. Ngunit ito nga si Sam ay hindi nga nila sinabi na nahuli na nga nila itong si Franco guys dahil wala na silang pinagkakatiwalaan doon sa loob ng NIA. Sabi lang nga nito ni Sam doon kay Colonel Gabo na yung lead lang daw nga nila guys na kung ano daw nga yung connection nito ni Dr. Gomez doon sa mga Hernandez, at yung mga suspects din daw nga ay paimbestigahan din daw nga nila ito guys. At ito din ang nangyari na itong si Marcelo nga guys ay ito kinakabahan na nga sa ginagawa nito ni Sam dahil hindi daw nga nila sinabi na nahuli na daw nga nila itong si Franco guys, itinago nga nila ito, at bakit hindi na daw nga ibigay nila sa NIA yung SIM card na nakita nila doon sa bahay ni Dr. Gomez. Ngunit sabi nga nito ni Sam na hindi pwede dahil trespassing daw nga yung kanilang ginagawa guys, may ipit daw nga silang dalawa nito ni Eman. At itinatago nga nila itong si Franco dahil alam nila na may ahas daw nga doon sa NIA, at baka matulad daw din ito doon sa suspect nung nagkidnap doon kay Celine na pinatay nga ito guys. Siguraduhin daw nga nila na may papapala daw nga sila guys, at pipigain daw nga nila itong si Franco kung sino nga yung kasabwat nito, si Dr. Gomez ba daw or yung mga Hernandez. At doon nga guys, eto na nga si Eman nga guys at si Kaloy ay andun na nga sa isang hideout nga guys kung saan nila tinago itong si Franco. At doon ay ito nga guys, sinimulan na nga nilang pigain itong si Franco doon, ngunit hindi pa rin nga sinasabi nito ni Franco kung sino nga yung nag-utos sa kanya nga guys. At ito nga si Eman ay galit na galit kaya binubugbog na naman nga niya itong si Franco guys. Ayun, yun na nga po ang mga nangyari sa episode po na ating napanood. Maraming salamat po sa inyong panonood, at sa hindi pa po nakasubscribe, please huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at click the bell para sa susunod nating pa-update. Thank you!